Maulan today, kaya naisipan namin gumawa ng goto for everyone. Not your ordinary goto, but goto espesyal. Kaya, ganito lang siya gawin. Napakabantot ng ating kusina ngayon, pero later on, magiging masarap siya at very comforting dish kasi gagawa tayo ng goto espesyal. And ito siya, meron tayo ditong goto. Goto ng baka. Then ito yung isaw ng baboy. No, pwede din baka. Binanlian na to siya. So it is already like boiled, no? Pinakuluan na to siya ng tubig a little while. Pero may smell pa rin siya. May amoy pa rin siya. So yung gagawin natin, ito yung one way to remove the stench or the foul odor of your lamang loob or offal. So we will add salt. Salt. Generous with the salt. And ating deodorizer ay, ito siya, baking soda. So yung baking soda will help neutralize the stench of our lamang loob. So nakakabili ka naman sa palengke ng clean na siya. So ibig sabihin, blanched na siya. And you leave that for a while. Ibang tao, hinuhugasan siya with suka. Very important, you keep rinsing para mawala yung amoy niya. So tatapon natin to. Yan. And we will do another rinsing until medyo mag-clear yung water at saka hindi na masyadong mabantot ang ating lamang loob. To start our arroz caldo, we will combine our malagkit rice with regular rice. And we will rinse and soak this for a few minutes. So we will let this soak for a little while. And eto ang ating rinse na lamang loob, ating combination. So medyo marami to, no, for our lugaw. So we can just cook this ahead of time para the next time na gagawa tayo, pwede na natin siyang gamitin. And I will add here ginger, pangpatanggal ng lansa, ang ating onions, and a little bit of garlic. No? So later on, isuscoop out lang natin yan. Pero we will cook this in 2 times kasi yung pork pieces, yung tumbong tsaka yung isaw niya, madali siya maluto. Pero yung tripe ng ating beef, medyo matagal. So yung gagawin natin, we will cook it first for 20 minutes. Then tatanggalin natin yung pork na lamang loob. Then we will continue to cook for another 20 minutes para maging malambot ang ating goto or tripe. So kung gusto mong lagyan to ng beef na bouillon, you can do so para labas talaga yung beef flavor. So, kaya very important na nabanlian mo na several times yung ating lamang loob and also rinse it properly. Kasi yung pinagkuluan natin dito, we want to add to our lugaw, no? Para flavorful siya. No, a little bit of salt. And you can add your flavoring there or pwede din dito sa mamaya sa lugaw. Ito, I will just close my Instant Pot. Mas luma to na version kaysa sa isa ko. And I will put this on pressure cooker mode for 20 minutes. So, 20 minutes. So, it will take time. No? Una, it will heat up to temperature. Then, it will begin counting. Kasi may preheating part pa siya. So, lulutuin na rin natin yung ating lugaw element, the ating congee, while nagpapalambot tayo sa ating meats. No? So, we save on time. So, what we are doing right now is we will saute our aromatics, no? Para mabango yung ating lugaw mismo, even without the meat. And also, in case na may konting off smell, ma-mitigate pa niya, mabawasan pa niya. So, ito, sibuyas na pula. Marami. Siguro mga 3 sibuyas ito. So, around almost a cup of onions yung gamit ko. And I'm also adding my ginger. So, ito, itutusta ko to ng konti para very pronounced yung flavor. So, yan, ang ating onions and ginger. And gagawin ko dito, gisa-gisa lang, no? And marami kasi mga all over yung kumakain ng goto ngayon, lalo na taglamig. Nararamdaman nyo ba yung lamig ng panahon? Diba? Maulan-ulan, ang sarap-sarap, lalo na medyo nalalasahan mo yung luya. So ito, tingnan mo ha, I'm taking my time. Hindi lang translucent yung gusto ko dito sa aking sibuyas.
gusto ko medyo lutong-luto. As in, para lumabas talaga yung aroma ng ating sibuyas at luya. Now, I will add garlic. Yan. So, konti lang garlic because masarap din siya may topping na fried garlic. Ito, lalagyan natin rice. Dapat walang sayang. Oh. So, ito, gigisa din natin yung ating rice, no? So, ginigisa ko lang yung aking rice para ma-coat ng oil at mas mabilis siya mag-absorb ng moisture at magiging mas mag-absorb din siya ng flavor. So, add our water. And ito, for a flavor base natin, lalagyan natin siyang konting Maggi. And a little salt also, no? So, mag-develop na yung flavor ng linamnam ng ating goto. Yan, oo. O yan, nagpe-pressure na siya, And habang pinapakulo natin to, ito na yung pagkakataon nyo, mag-subscribe sa simple.ph. Yan, si Chef Tatong ito at nandito pa rin ako sa simple.ph para sa inyong mga paboritong recipes. Yan. And if you want to learn the full recipe, check out the simple.ph YouTube channel for our special goto. Ito, almost 20 minutes of cooking. Hindi pa siya masyadong lugaw, ha? Pero nakikita mo, dumadami na yung ating volume ng rice kasi medyo nag-puff up siya. Kasi sinasabi lang, tubong lugaw kasi sobrang konti ng bigas, sobrang daming nagagawa na pagkain. Ay! It's done! Ito. Then, release the steam. Yan. And ito, yung isa, kasi malapit na tayo matapos, lalagyan ko siya ng coloring. Ito siya, nabibili sa palengke, orange siya, na bulaklak siya ng kasubha. Kaya nagiging yellow-yellow na yung ating goto, di ba? Yan, nag-yellow na talaga siya. It takes time lang mag-yellow. Eto, malambot na yung ating tripe, ating tuwalya. Yan siya, ha. Lalagay natin dito, ha, para magkalasa siya ng tripe. And of course, di natin sasayangin yung stock. So, we will not waste any of our stock para masarap yung ating lugaw. Goto Espesyal. Strain natin yung mabubuong mga chismis. Dahan-dahan lang, a little bit for you, and a lot for you. Ito, titikman ko muna yung aking bowl. Sarap na siya. Dahil may timpla na yung ating lugaw, very mild, no? Para ikaw na mag-finish with your patis, kalamansi, toyo, whatever. So, dapat hindi siya masyadong flavorful, ha? Yung tamang-tama lang. And ito na ang ating Goto Espesyal. Simple! Simple.ph. Living made simple.